Hello mga ka-DIY! Kahapon pinakita ko sa inyo yung pagbuo natin ng hamba. Ngayon nagbabalik ako dito para ipakita ko po sa inyo ang pag-install na naman ng hamba. Maglagay muna ako ng marking ng finish floor line. Ayan. Itong sinusukatan ko, ito ay finish floor line po ito. Ito po ang top ng tiles. Okay. So, para hindi na mawala yung marking ko dito, binutasan ko na po yung wall at papakuan. Kasi yun na po yung reference natin. Ayan. Kailangan talagang maglagay tayo ng reference bago natin i-set up yung hamba. At simula dito sa finish floor line, nagsukat po ako ng 1 meter. Pwede naman kahit hindi 1 meter, pero itong sa akin ay 1 meter lang po yung sinukat ko dito. Ito na po yung basihan ko, paikot. Diyan na po ako magbabase. Na galing finish floor line, yung tagging na po yan ay 1 meter. At saka ipasa ko din yan sa kabila gamit ang level hose. Kasi yun po ang basihan ko upang magiging level ang pag-install ng hamba. Ayan. At itong kahoy na ito, 2x2 po ito. Or kung tawagin sa amin ay 2x2. In English 2x2. Ayan, 2x2 para madali. Okay. So matuwid po itong kahoy na ito. Ito po yung pinili ko para mai-flush natin ng maayos sa wall ang ating hamba kapag mag-set up tayo. Ito po yung papakuan natin ng hamba. Pwede rin naman gumamit kayo ng kahit anong materials dyan basta matuwid. Pero mas maganda kapag kahoy kasi ang hamba po natin ay kahoy. So ipapako natin. Ayan. Kung steel naman po yung hamba nyo, pwede din naman na gamitan nyo ng steel din. Kasi i-welding para hindi na kayo mahirapan. Kasi pag gagamit ako ng ano dito, 1x2 or 2x2 na tubular, mahirapan po tayo kasi kahoy po yung hamba natin. Hindi natin maipako doon sa tubular. Kailangan pa natin magbutas gamit ang barina bago natin pakuan, diba? Pero kapag wood, ano na lang, magiging madali po yung trabaho. Ayan. At dito, pinapakuan ko na rin itong gilid ng hamba ng pako. Ang ginamit ko pong pako dito ay 4 inches. Kailangan po talagang pakuan ito kasi doon po kakapit ang simento sa pako. At ang distansya po ng bawat pako ay 20 cm. Bawat 20 cm ay nilalagyan ko ng tigda 2 pako. Itong side na ito, ang pinapakuan ko, dito po ikakabit yung pinto. So, mabigat pong load na dinadala niya dito. So, dadagdagan ko po yung pako dito. Gawin ko po itong parang nagkasalungat sila. Ayan. Kasi mabigat po talaga yung load sa side na ito. Kasi dito po ikakabit yung pinto. Sa kabilang side, magaan lang yun kasi yun naman ang lalandingan ng pinto. Kumbaga doon nakatapat yung doorknob. Okay? Dito, yung hinges. Siya talaga yung nagho-hold ng pinto. Mabigat po yung pinto nito kasi 90 cm pong pinto nito. 90 by 210. Solid wood po. Nilagay natin pinto dito. So, ayan. Pwede ka rin naman gumamit ng D3 na pako dito. Pero itong sa akin ay D4 na talaga yung ginamit ko dito. Kasi meron naman ako mga tira-tirang pako. Kaya ginamit ko kasi sayang naman. Ngunit kulang. Kaya dinagdagan ko na lang, bumili ako ng bago. D4 pa rin. Ayan. Ayan, ito yung dinagdag ko. Parang nagta-triangle sila. Nagkasalungat.
yung dalawa at saka nilagyan ko ng isa na parang nagta-triangle sila. Ayan. Para siguradong matibay talaga itong side dito. Depende lang din naman sa manggagawa. Pwede namang hindi nyo dagdagan, pwede rin dagdagan. Kasi dito tinibayan ko na. Kaya dinagdagan ko ng pako dito. Reinforcement kung baga. At dito, kailangan ko munang grinderin itong bakal na nakaabang. Kasi, dito po natin itatali yung mga pako doon sa hamba. Malayo po kasi malaki po yung opening na nalagay nila. Siguro plano ng may-ari nito nung una ay 1 meter ang pinto na ilagay dito. Kaso nagbago ang isip ng may-ari. At 90 na lang ang pinto na ilagay dito, kaya malayo ang kanilang abang. So kailangan nating ilapit kasi hindi natin matali yung pako sa nakaabang na 10mm. Dalawa pong 10mm na nakalagay dito. Matibay talaga yung pagkagawa ito. Ayan. Kailangan ko munang pag-grinderin ito. Shout out pala sa may-ari nito. Tito ko po pala ang nagmamay-ari nito. Yung tito po namin na mabait. Ayan. Baka mapanood niya ito eh. Ito, maraming salamat talaga sa mga tulong mo sa amin. Alam niyo mga ka-DIY, yung tito ko ay sobrang bait talaga. Marami po kaming mga pamangkin niya na tinulungan niya po. Kaya nung pinuntahan niya ako sa bahay, nung sinabi niya na ipakat niya sa akin yung hamba, kailangan ipakat niya lang daw. Ginawa ko na, pinasimbol ko na, at i-install ko rin. Ayan, kasi tutulungan ko po siya dito. At nagpe-present na po ako sa kanya na ako na rin ang magkabit ng pinto pagka matapos na po ito. Kaya abang-abang lang po kayo mga ka-DIY. Ipakita ko po sa inyo pagkabit ng pinto dito. At makalipas ang ilang sandali, naggarindiran at pukpukan, ito na po siya mga ka-DIY. Na-install na po namin. Ayan. Ito na po yung tsura niya, oh, di ba? Ayan. Itong malaking gap dito sa left side, ayan, doon na landing ang pinto, doon yung may doorknob. Dito naman sa right side, yung sabi kong tinibayan ko doon yung pinto. Kasi yung bukas niya papunta doon sa right side, pagilid ng wall. Ayan. So kung makikita nyo, itong marking dito na umangat siya ng 2 inches. Galing po sa line na yan, papunta doon sa tangsi. Ayang may pako na yan. 2 inches po ang gap niyan. Kasi po, i-elevate po kasi natin itong room na ito. I-elevate natin ng 2 inches galing dito sa labas. Ang purpose po niyan para hindi po papasok yung mga alikabok o yung mga dumi-dumi doon sa kwarto na yan. Kaya i-elevate natin ng 2 inches. So galing tangsi na yan, papunta sa finished floor line sa kwartong ito ay 1 meter din yan. Ayan. So ginawa ko dyan, para hindi na tayo mahirapan mag-set ng hamba, ay ang hamba meron yang marking din na galing finished floor line ay 1 meter. So binatakan natin ng tangsi, yung marking natin sa hamba ay itatapat lang natin sa tangsi at saka natin ipako ang hamba doon sa 2x2 na nilagay natin na i-flush natin sa wall. Ayan.
Ganyan ang ginawa natin para hindi na tayo mahirapan. Okay? So, yun po ang nangyari dito, no? Yun ang ating accomplishment for today's video. Okay, ayun. Itong pinto na ito yung gagamitin natin. Ayan, solid wood po ito. Ang ganda. Lalong gaganda ito kapag ma-varnish na din natin to, no? Iwan ko sa tito ko kung i-varnish niya ito. Anong gagawin niya dito? At mayroon din ginagawa dito yung cousin ko. Ayan. Siya po yung ano dito. Siya po yung mason dito. Dito sa taas. Gumagawa po ng concrete gutter. Dito. Oh. Ayan. Pina-concrete gutter na po ito. I-extend po niya yung kanyang rope dito. Para hindi na daw mabulok. Kaya ginawang concrete gutter. Ayan. Magaling din magtrabaho tong batang to. Bata pa, ano na, ganyan ang ginagawa niya. Bata pa lang ako, ganyan na ginagawa ko. Ayan, ayan siya guys, oh. Mga ka-DIY, ayan, kasin ko yan. Magaling na magtrabaho yan. Si Toto Saniboy po yan. Toto Saniboy. Ayan. Miga Miga Love, shout out. Ayan, maliit lang po yung ginawa niya ditong concrete gutter kasi maliit lang din naman tong tubig na sasaluin niya eh. At dalawa ang downspout nito, oh, di 3 inches. Doon sa kabila, meron din 3 doon. Nakaabang. Ayan, ito na po yung mga natapos nila dito. So, yun lang guys. Maraming salamat. At sana'y nandyan pa rin kayo hanggang dito mga ka-DIY. Maraming salamat talaga sa inyong